Lord, gabayan mo po ako. Tulungan mo po si Bitoy na hindi mag-slide. Ooh. Yun, good morning mga tropa. Para sa araw na to magka-camping tayo sa Camp Marilac o Marilac kay Camp. Para natin tong on the beat natin. Lipat muna natin tong dashcam natin tsaka GPS. See you in a bit. Camp Marilac. Dito tayo may konti. Yan! After 1 hour, dito na tayo mga tropa. Kalalagpas lang natin ang mga madugong traffic sa Kogyo at saka sa Lower Antipolo ba yun? Alright. Malapit na tayo magboso-boso gamit sa ating Bitoy. Ang Honda Beat V3 natin na meron lang 2K Odo. Pero last year pa na sa akin to. Tarang 1 year na sa atin si Bitoy. Pero 2K lang Odo niyan. Ayun, time check. Alauna, sakto ng hapon. Meron pa tayong 30 kilometers papunta ng Camp Marilac. Marilake Camp na may 30 kilometers at 49 minutes. Yan. Sisingit muna tayo ng palengke nang mabilis lang. Konti lang ang ingredients natin. May dala na tayong pang breakfast bukas. Mga frozen natin nandito sa icebox natin. Siguro bibili lang din ako ng isa pang tubig. Parang kulang tong 1 litro sa akin. Tubig. Baboy pang dinner. Bitay baboy pang dinner. Gusto ko ng baboy. Hindi ko pa alam kung anong luto gagawin natin. Buti na lang hindi umulan. Maraming salamat at hindi umulan. Napakaganda pa ng panahon. Lumalabas yung araw pero sandali lang. Hindi naman direct. Tapos buong biyahe kadalasan ito hindi walang araw, malamig. Kahit update ko kayo maya pag medyo malapit na tayo sa Camp Marilac. Siguro pag nasa Manukan na tayo or pag naisip natin kumain saglit. Kasi bala ko magdi-dinner lang ako doon. Magdi-dinner pa tayo sa camp. Hindi na tayo mag-merienda. Hindi pa tayo nagla-lunch. Breakfast pa lang kinakain ko kanina mga 7 AM. So baka kakain na lang rin ako sa labas. Kasi magse-set up pa tayo ng tent. Mahirap kasi yung gutom ka, nagmamadali ka para kumain, sinalipasan ka na ng gutom. Kaya mas okay na kumain na muna tayo bago tayo dumating ng campsite, diba? Pero ang makapag-set up tayo, pahinga konti, tsaka diretso tayo luto ng dinner. Alright, update ko kayo in a bit. Ay, napakaganda talaga dito sa Marilac pagka weekdays. Konti lang ang nagmomotor, konti lang ang sasakyan dito. Dalasan, mga tuk-tuk lang, tsaka jeep. Yung mga dumadang sasakyan, tsaka motor, legit na may business talaga dito or may talagang inaasikaso. Kapag wala masyadong nagle-leisure rides pagka weekday. Ngayon, Lunes na, Martes pala ngayon, Martes. So, kalagitnaan ng linggo. Wala masyadong nagle-leisure rides. Kaya okay din mga campsite pag weekday. Kasi automatic, wala ring mga tao yan. Konti lang. Hindi ko sigurado kung tayo lang tao sa campsite. Kasi malaki din tsaka sikat naman yung campsite na pupuntahan natin ngayon. Pero na-chat ko din yung page. Okay lang naman daw ang walk-in kapag ka weekday. Bawal lang walk-in pag weekend. Tsaka pinili ko yung Marilake Camp kasi may wifi doon. Gusto ko nung may wifi kasi mag-isa lang naman ako magka-camp eh. Solo camp lang tayo para may malibang-libang din tayo. Makapag-scroll tayo, makapag-update tayo sa mga mahal natin sa buhay. Yun ang gusto ko. Merong signal. Or wala pa lang signal doon. Sinabi sa akin ng may-ari, ang meron lang is yun, Starlink na wifi. Kaya libre naman daw sa entrance. Magbayaran lang tayo mamaya environmental fee, 50 pesos. Pero sa Santa Ines Road yan, hindi yan para sa camp mismo. Alright, ito, tinan mo, napaka-traffic dito pag weekend.
Kasi maraming namimili bago may mga mag-camp. Bago gumala, may mga dumadaan dito sa palengke dito. Pero ngayon, halos wala, napakaluwag. Date ko siguro kayo pag may ganda-ganda yung kalsada. Ayan. Alright, peace! Sarado ata. Nakain sana ako dun sa may Big C eh. Nasa mo, sarado. Malapit na kasi tayo papunta ng Santa Ynez Road. Kasi 3 kilometers na lang. Hindi ko rin sigurado kung may makakainan pa ba tayong maayos dito after nitong kubo. Tingnan natin kung may makakainan pa ba tayo. Puro sarado pag Lunes ay pag weekday. Ay, ang lamig talaga ng hangin. Bakit nga ba si Bitoy ang ginamit natin para ngayon? Alas madalang ba sa magamit ko si Bitoy isang beses sa isang buwan? Or baka nga isang beses sa 2 buwan. Kaya ang odo nito ni Bitoy 2,000 lang. Baka mapanis na yung langis, panis na yung gasolina. Kaya si Bitoy na muna. Tsaka malapit lang naman tayo galing Quezon City. Marilaki lang naman. Isa lang rin naman tayo, hindi tayo nagmamadali. Ang takbuhan natin 40, 50, 60 lang. Kaya okay na mag scooter, underbone. Tipid. Tahimik din, di ganun kasakit sa tenga. Kasi naman gamitin. For a change. Yan palaging big bike ang dala natin. Medyo napalayo na tayo ng sobra. Papunta na tayo ng Cafe Catarina. Nakakahanap natin ng makakainan. Kaya nakapag-decide na ako kung saan tayo kakain para sa araw na to. Okay rin dyan sa Natividad. Okay din sa Cafe Catarina. Pero yung mga kadami ng mga serving kasi nila pang marami 2 to 3. Solo lang tayo. So naisip ko mag-BBNK na lang ako. Dito lang yan. Pagkalagpas natin ng konti, BNK na yan. So, pero budget friendly lang tayo nakakainan. Hindi tayo pipili ng mamahalin nakakainan. Okay din sana dito yung paglagpas ng konti, pangalan na ito Yeeys. Sa baba ng konti pa yung Yeeys pero layo na nun. Ang layo ko na nga Natividad part 2 na Kunin ko lang dito sa BNK, kakain tayo saglit. Tsaka maambon-ambon na din, kaya ayoko na masyadong lumayo. Naisip ko din yung makakainan na may parking sa harap. Dahil yung mga gamit natin hindi naman na top box lang naman yung nakalock. Ito, ayoko na magbaklas na ito. Hindi na ulan. Sana hindi umulan ng malakas. Ayoko na magkapote. Tsaka may lupaan tayong madadaanan doon, may rough road. Very light rough road din yun. Hindi siya mabato, malupa kasi siya. Yun ang problema. Mahirap na ang liit ng motor natin, mababalahaw pa ba tayo, diba? Kaya sana hindi umulan ng sobra. Okay lang yung ambon, walang problema yung ambon. Wag lang talagang bumuhos. Una-una mababasa din tong tent natin, hindi pa nagagamit, mababasa na. Sana, BNK na to, sa unahan, BNK na yan.
BNK. Ay, gutom na rin kasi ako. Laging may mga sports car kumakain dyan. Di pa ako nakakakain dyan kahit sa tagal-tagal ko na akong maakyat dito. Parang since 2012 naakyat na ako dito sa Marilaki. Dito rin may mga sports bike, ay may mga sports car din ako kumakain doon. Sing little piece. Yon. Ay. Yun. Kaya muna tayo ng mabilis. Bago tayo dumiretso ng Marilaki Camp. Tago lang muna natin ito dito. Dahil napakabilis nitong ligahin. Okay. Setup natin. Ang hindi Honda Beat. Ginawa mong ADB 160 yan ah. Yun. Sabat sa tayo kumain mga tropa. Sulit naman yung kain natin. 250 lang yung binayaran ko. Naka soft drinks pa tayo na Coke Zero in can. Yan. Biyahe na tayo. Ang oras na rin. 2:30 na. Busog. Ride safe po sa atin. Meron na lang tayo nasa 30 minutes na rides papunta dun sa Marilaki Camp. Nagdarasal ko lang sana hindi madalas yung light off-road dun kasi naka-stock tires tayo, hindi tayo naka all-terrain tires. Kaya ate, pabili po. Dalawang itlog po. Ay, yung puti lang po. Tapos ano pong corn beef nyo? Anong corn beef nyo po? Argentina lang po at saka po dako sir. Itlog tsaka sibuyas na lang po. Ilan po sibuyas? Magkano po isa? Ito po 8, ito po 10 na lang. Yan, dalawa po. Ito po. Yung dalawa po tsaka yung isa. Ito po. Wala na palang palengke dito. Mabibila ng baboy. Thank you po. Grabe, sobrang pababa pala dito. Napakahirap pala nito pag naulan. Tsaka sa sobrang tarik, parang kinakabahan ako kung kaya nito ni Bitay paakyat bukas. Wala na magagawa, nandito na tayo eh. Bukas ko na lang aalamin kung kaya. Kung hindi, siguro naman mayroong mag-a-attack dito na naka-pick up ganun. Papakiusapang makisampa hanggang paakyat. Tingnan natin bukas kung kayanin. Dahil sana kayanin, dahil wala tayong choice. Wala naman ata ibang daan dito. Kaya kung bababa kayo dito sa Camp Marilaki, sa Marilaki Camp,
siguraduhin nyo na maayos yung preno nyo, kondisyon yung motor dahil napakatarik pala dito. Tuloy-tuloy yung pababa. Tara na lang tayong 5 kilometers, 5.9 kilometers bago dumating sa Marilaki Camp. Sana lang talaga hindi basa doon para hindi tayo mahirapang mag-set up ng camp natin, diba? Ay hirap, sobrang hassle magtayo ng ng tent, ng awning, ng tolda, ng trapal pag naulan. Siyempre basa ka na nun, lalo na mag-isa ka lang, wala kang katulong mag angat ng awning. Yan, medyo buupa na yung paakyat pero feeling ko hindi pa tapos dahil patarik pa yung pababa sa gilid. Tsaka alam ko may isang dito may isang ilog na dadaanan. Oh, ang lamig. Kaya panigurado walang signal dito. Dahil liblib na pala to. Dito na nagsimula ang rough road. Ay naku, Diyos ko Lord. Lord, gabayan mo po ako. Tulungan mo po si Bitoy na hindi mag-slide. Buti na lang, hindi ganoon kabasa. Ito, tuyo na to. Kanina yung pababa ang basa. Ito, tuyo na. Kung si Zoro dala natin, maling manito kay Zoro, pero wala masyadong thrill kung si Zoro dala natin. Siyempre versus yun, secondary niya talaga to sport touring yun, tapos mataas yung ground clearance, may traction control, may ABS. Kaya pa nang lumanalo yun si Zoro sa ganito. Hoy, may kainan dito Balay Andres Resort. Okay naman, laban naman si Bitoy. Di naman to naka-lowered Guloy. Narinig nyo ba yung sound trip ko dyan? Naka sound trip tayo gamit ang ating Cardo Paktok Edge. Hindi naman mataas, hindi naman sobrang laki ng mga tipak ng bato, pero yung Honda Beat to na all stock. Wala pa akong sayad kahit hindi ako nagbabagal ng sobra. Bagal yung takbo ko pero hindi tipong naglalakad lang. 20-30 din naman tayo, so wala rin sumasayad. Diba? Meron na lang tayong 2 kilometro na ganito. Sana laban lang. 5 minutes, sabi ni Google Waze. Buti na lang ka mo, Pino.
Parang nakadikdik yung kalsada. Eto na ang problema talaga. Hindi maganda tong ganitong makinis na kalsada pag ganitong basa. Mas okay pa yung may bato ng konti. Uy! Uy! Mas okay pa yung may bato ng konti pag basa eh. Graba. Kesa yung ganon kakinis. Oh! Pasok! Di pa tapos. Baba pa tayo. Oh. Yun. Tuyo na ulit. Ang isa lang sana ang mangyari na mas maganda para sa atin bukas is hindi umulan maghapon, magdamag ngayong gabi. Kasi bukas ng umaga tayo bubiyahe para masigurado sana natin na hindi ganyan kadulas. Kasi sigurado ako may hirapan itong motor natin kung ano yung dinaan natin pababa, tapos ganun tayo paakyat, or pag mas malala pa dun tayo shock na mahihirapan eh. Sobrang hirap nun. Kaya sana lang hindi umulan. Itong amban, G lang tong amban, walang problema sa atin to. Kaya to. Pero kung umulan pa ng mas malala mamayang gabi, naku na lang talaga. Tulungan na lang talaga tayo ni Jesus. Kaya so papatak tayo bukas ng umaga sa Rusi. Anong Honda? Ihatake ka ng Rusi. Medyo nararamdaman ko lumalakas na yung ambon. Four minutes. 1.3 kilometers left. Yun na kayo buburyuhin. Mamaya naman. Yun na. Yan yung Marilaki Campo. Kasarap na natin. Walang yan. Tanong paano natin tatawidin to. Woo! Paano tatawidin to? Ang taas. Titignan ko muna. Lalakarin muna natin. Ganoon naman ang gagawin natin. Lalakarin natin. Testingin natin kung kaya ba. Bantay na ating medyas. Tapos mga gaano kaya kataas to? Mga gaano kaya kataas yan? Medyo malalim sir, may mag-assist naman sa inyo dyan. Meron naman silang stop dyan sir na mag-assist. Ah, okay. Kaya to? Hindi yan sir, malalim sir. Malalim. Pag ganito, iniiwan lang dito yung motor. Opo. Ang dami natin dala para iwan yung motor. Matigas yung ulo ko eh. Lakarin ko muna. Sabi ko na dapat si Zoro dinala pala natin. Tingnan natin. Try natin mag-improvise tayo. Malalaman natin yan. Negative tayo dito. Hindi kaya ng motor ko yan. Hindi kaya ni Bitoy.
Kung malinaw, matatansa natin. Pero sa dilim pa lang, alam kong hindi kakayanin. Doon banda dulo, kaya yon eh. Magulo yung tubig, ibig sabihin maraming bato. Ito yung agos lang ang mapapansin mo dito. Ibig sabihin hindi nakikita yung bato sa ilalim, malalim yan. Dito, Tanawan campsite. Tampisawan campsite. May wifi din naman sila. May wifi din sila, kaya dito na lang ako. Negative talaga to. Sayang yung ride natin pa. So hindi naman ako tutuloy sa Marilaki Camp. Sayang yung ride natin. Ito sila. Ayan. Gusto tayo magbayad 500 para sa entrance natin. All in na yon except lang sa wifi. Tampisawan Camp. Tampisawan Nature Camp. Ito nagpapasiga si kuya para makataboy ng insekto. So wala natin yung campsite. Ito may CR. May CR din doon. Tapos lahat daw ng kitchen utensils libre gamitin, free gamitin. Ang magbabayad lang is pag gumamit ng kalan. May dala naman tayong butane. So, nakakonect na rin ako sa wifi. Ang wifi nila Starlink, ma-average din ng 40 Mbps. Ito, 50 pesos lang. Pwede na, not bad. Saka gated. Ito lang yung river. Medyo hindi lang malinis yung river dahil tuloy-tuloy yung umulan kaninang umaga tsaka kahapon. Okay, set up muna tayo. Unahin natin tong ground sheet natin. Medyo elevated tong nahanap kong lugar. Tapos dun yung lubog. Dito lubog sa likod natin. Elevated to para pag umulan talaga ng malakas, hindi mag-iipon yung lupa. Hindi maiipon yung tubig dito sa pwesto natin. Ito yung motor natin kasi nandun yung mga gamit eh, medyo mahirap pag sa likod pa akong manggagaling. So maglalagay na tayo ng mga pegs para yung tent natin keep in place. Ayos. Kuha muna tayo ng tubig sa CR. Panghugas ng kamay, panghugas ng plato, mga ganun natin. Doggy! Doggy! Ang pait naman ng doggy na to. Ito ang lagayin natin. Uy, may plato. Dito yun namin. Dito
tayo sa taas. Ito mas mataas. Okay, ilipin natin yung CR nila. Aba, malinis. May shower pa. Ito, toilet. Ibideo, di ba? Ka-tiles. Tapos isa pang toilet. Angas. Right. Magpa 5:30 na. Sayang muna tayo para pag naisip kumain maya. Mabilis na lang kumain dahil may sinabi. Di pa naman ako gutom. Medyo marami yung nakain natin dun sa BNP. Kasi maya magbibilim na. May dala naman tayong mga camping lights. Pero medyo matagal din kasi magsahin eh. Kaya unahin na natin ito. Set up na tayo ng sinain siguro. Isang saingan lang dala natin. Ito rin yung gamit ko noong Patimonan, Quezon ako. Ito naman gamit ko sa lahat ng camping ko. Lahat ng outing ito din. Parang 2018 ko pa ito nabili o 2019. For around 140 pesos. Sulit na sulit. Hindi na ako maglalagay ng heat shield ay ng shield para sa hangin dahil wala naman ganun gamit. Yun, pasado alas 6 na. Dilim niya ako, hindi pa madilim dito eh. Pero kahit hindi pa madilim, nagbukas na ako ng mga ilaw. Magluluto na tayo ng dinner natin. Ang dinner naman natin eh minor lang para hindi na tayo ganun daming hugasan, daming nakasikasuhin bago maghapunan. Magpiprito lang ako ng longganisa tsaka isang itlog. Samahan ko na din pala ng hotdog. Longganisa at hotdog lang hapunan natin. Yan yung itong nabili nating set ng cooking utensils. Meron siyang malaking sandok. Meron ding parang spatula. May gunting na kasama. Tapos meron na ring tong. Tsaka chopping board. Meron na ring sandok. May kutsilyo na rin siya. Hindi ko nagagamitin kasi ay, oo nga pala gagamitin natin. Ay, hindi na rin. Hotdog lang naman to, tsaka longganisa. Ano bang hihiwain ko dito? Tapos dito naman ang ating lagayan ng condiments. Meron tayong toyo, patis, suka, tsaka mantika. Mantika lang kailangan natin. Tapos paminta tsaka asin para mamaya sa itlog na lulutuin natin. Sunny side na itlog lang. May yelo pa ang aking cooler. Inasikaso ko to around 11 AM. Alas 6 na ngayon ha. Yelo pa yung cooler natin. Ayos. Yan, pinalang na natin. Tignan natin.
Hindi na ako nagluto ng itlog. Pagpapabukas ko na lang yung itlog natin. Total, pangalmasal naman talaga dapat yun. Gumawa lang ako ng sausawan, toyo, suka, tsaka paminta. Para naman may sarsa tayo. Kain tayo. Mga kapatid, kain. Sa ilang camping ko, ilang beses ko ng pinlano maglagay ng ketchup. Palagi ko na lang nakakalimutan yung ketchup. Hugas muna tayo ng ating pinagkainan. Hindi naman ganun kadali. Hindi mo naman kailangan magdala ng plastic. Kuya, makigamit lang ng kusina. Hindi lang sir, okay lang. Sir, exclusive sir ha. Asa na ang kanilang kusina? Yan. Gahatin tayo ng lababo nila. Meron na rin sponge at saka sabon. Tapos na tayo maghugas. Sabi nila kuya, pwede nyo daw gamitin yan lahat. Kahit anong kitchen utensils. Kahit anong condiments na nandyan, pwede nyo daw gamitin. Ang may bayad lang is yung kalan. Pagkagamit kayo ng stove. Meron ng lababo, malakas yung tubig. Meron na rin sponge tsaka sabon panghugas ng plato. So pwedeng tent na lang dala nyo tsaka pagkain. Yun na lang. So pasado alas 9 na. Siyempre pag ganitong oras na, tahimik, malamig, ano pa nga bang gagawin natin? Hindi magkakape tayo. Siyempre, coffee is life tayo, kaya papakunin pa tayo ng kalan. Ito pala kalan. Ito correct. Kunti lang yung sakto lang sa atin dahil bukas kakape naman ulit tayo bukas. Siyempre mag-iinit ulit tayo ng banana. Ako nakaugalian ko na ng mga camping gears ko. Lahat to. Pati itong mga ilaw natin. Pagkatapos pong gamitin, hugasan, patuyuin, binabalik ko sa mga karton. Ako, mas mabilis para sa akin isalansan sila sa lagayan pag nakakarton pa eh. Nang katao-tao dito sa campsite Tuesday kasi
Sarap mag-camping pala ng ganitong panahon. Pag weekend kasi madaming tao eh. Kadalasan ang nakaka-camp ko pag weekend kahit medyo mahal, tinatao na rin. Eh ngayon, nataon pa na maulan. Tapos Martes. So alam mo ang campsite, safe, sigurado ko na safe yung mga gamit kasi dito sa Tampisawan Nature Camp, kita nyo naman may gated siya, tapos may guard din, may nagbabantay. Kanina pumunta din dito, nagtanong kung may kailangan pa daw ba ako. Kung may kailangan daw ako, balik lang ako dun sa kanila kasi malapit lang yung pinag-i-stayan nila, yung nagtatambayan nila. Dito siguro yung natutulog. Halos lahat naman ng campsite ngayon may nagbabantay na. Ang hirap na makahanap ng walang nagbabantay na campsite. Siyempre nagbabayad ka rin ng hindi rin biro, 500 din magka-camping ka. Kaya maigi na rin na may seguridad sila. Para talik-balikan din. Nakakuha ka ng sense of security. Kaya pala, nakakwento ko lang sa inyo kung ano yung kape ko. Kape ko, Nescafe Original. Wala na siyang asukal. May milk siya, para rin siyang 3-in-1. Pero yung bis na asukal ang ginamit niya. Ang ginamit niya ay artificial sweetener, which is itong stevia. Kaya para rin siyang original na 3-in-1. Less calories nga. Siyempre dun tayo sa medyo healthy na. Naman na tayo bata eh. Medyo lang na. Medyo healthy lang. Kasi yung totoong healthy na kape, dapat black coffee. Okay. Sleeping time na. Dahil 9. So 11 na. Alas 11 na ng gabi, kaya oras na para matulog. Gusto na natin ang ating electric fan. Electric fan natin yan. Nakasabit sa taas. May kasamang ilaw. Yan ang gagawin natin dim light mamaya. Pero meron akong ilaw dito. Ito. String light yan siya. Pero gagawin muna natin ilaw hanggang mamaya pag pipikit na talaga ako. Pero nakapag setup na ako na higa. Meron lang ako dito ibang tawag dito, sleeping bag, kasi alam ko naman na patag dito at hindi mabato. Pati naman dun sa Marilaki Camp, patag dun eh, hindi dun mabato, kaya hindi na ako nagdala ng airbed kasi yung airbed ko good for 2 to 3 eh. Ito lang dinala ko yung unan na self-inflating or manual siya. Hindi mo na kailangan ihipan, pindot-pindutin mo lang ito ng paulit-ulit. Ayan, nag-inflate na siya. Pagkatapos ko dito magbomba ng unan, matutulog na din ako. Tingnan natin kung anong itsura dito pag maagang maaga. Papakita ko sa inyo. Kita-kits tayo bukas kung magpapahinga na. Salamat. Yun. Morning sa inyong lahat. Almusal na tayo. Corned beef. Siya yung pinangako ko sa inyong itlog kagabi. Kanina lumabas na yung araw eh. Alas 7:30. Mag-alas 8 na kasi ngayon. Nawala na naman yung araw. Kaya nga pagtas ko kumain, magpapack up na ako dahil mahirap umuulan habang papack up ka, pati nagsisetup. Napakahirap mo. Yun. Tapos na tayong magligpit dun sa spot natin.
Ito na yung motor natin. At uuwi na tayo dahil nagbabadya ng pag-ulan. Medyo bad trip lang dahil hindi ko mahanap ang aking gloves. Saan ko kaya yun naiiwan or nalaglag? Dito kahapon tumigil ako eh. Baka dito ako nalaglag eh. Lakas pa rin ng tubig. Kung nakalusot tayo kahapon, may hirapan din tayo bumalik. Yun. Okay, ito na nagko-conclude ang ating solo camp dito sa Tampisawan Nature Camp, na dapat ay Marilaki Nature Camp or Marilaki Camp. Since mataas yung tubig, kailangan natin mag-improvise. Dito na tayo. Kaya tumuloy na lang tayo dito sa kitabing resort na may walang river crossing. Kung nandito pa kayo sa oras na to, maraming salamat, na appreciate ko kayo na binigyan nyo ng oras itong content natin, na nagkaroon kayo ng time tapusin tong video natin. Pero kung interesado ka sa mga ganitong klaseng vlogs, walang awkward music, simple lang na mga content, pampalipas oras kung hindi ka makalabas, gusto mo nang makakita ng nature, kung mag-alala, nasa tamang channel kayo. Sa channel natin, Tech Adventures, wala tayong ibang gagawin kundi nagkaroon ng mas marami pang adventures. So again, thank you so much for spending your time and watching this video and this content. See you next channel. Sana alam ko lahat ng pogit magaganda nagkakaroon ng oras para mag-subscribe, share and like nyo naman yung page natin sa Facebook. Tech Adventures din yung pangalan ng page natin sa Facebook. Ganun din sa Instagram, sa TikTok, tsaka dito sa YouTube. So yun lang, maraming salamat. See you sa next content natin.